Hello po sa inyong lahat mga ka-business. Naimbag nga daw tayo amin mga ka-business namin minamahal. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa panig kayong mundo naroroon nyo, no? For today's video mga ka-business ay isa na namang Ilocano dish ang aking lulutuin para sa inyo. Tara po at samahan nyo po ako para sa pag-prepare po ng aking lulutuin mga ka-business at nang ma-share ko po ang ganitong luto sa inyo mga ka-business. Baka po may mga ka-business pa tayo dyan na hindi pa alam yung ganitong luto or hindi pa natatry. Kaya tara po at samahan nyo ko at maituro ko sa inyo at ma-share ang ganitong dish ng Ilocano. So, ano pa pong inaantay nyo? Tara po, samahan nyo ko. Kumuha lang po ako ng mga lagayan dito mga ka-business at ilalagay ko na po itong aking nabili na sitaw. Nabili ko po siyang yung slice na, kaya pipilian at titignan na lang natin kung mayroon pang pwedeng tanggalin or mga tatanggalin kasi para malinis mga ka-business bago po natin siya hugasan. Ito na po yung binili ko, mga nahiwa-hiwa na po kasi mas mura po mga ka-business. At meron din po ako ditong ceiling green, yan. Maglalagay lang po ako ng ilang piraso para may tadyak po or may bango yung ating lulutuin. Ito po ay isang luto po ulit mga ka-business na budget meal. Syempre, kilala nyo naman ang inyong lingkod na kadalasan or karamihan ng niluluto ay budget meal. Kaya, ito po ang aking napili ngayon para i-share sa inyo. So, nag-ano lang po ako ng ilang piraso na ceiling green dyan. At kukunin, habang nagpe-prepare po ako rito, kukunin ko po pala itong pagkakataon na to para po magpasalamat sa mga nag-pray para po sa aking tuluyang paggaling mga ka-business. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa pag-pupush sa akin na everyday po akong mag-vlog sana. At maraming salamat po sa inyo syempre sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin ni Lito. Kaya pala ay ano po pala mga ka-business, kadalasan po pala pag may ginagawa ako kahit nakahiga or kahit anong ginagawa ko ay nakikinig or nanonood ako ng syempre vlogs. Unang-una po na pinapanood ni Ate Vera ay yun, si Idol Rapitol po in action. Unang-una ko po kasi siyang pinapakinggan kasi may mga natutulungan po at syempre may mga kasong nalulutas po dito mga ka-business. Kaya minsan, kadalasan, sabi nila, laging yan ang pinapanood mo. Syempre, sabi ko, para may matutunan din tayo kahit paminsan-minsan sa batas, di ba po mga ka-business. Mahilig po kasi ako sa ganun, yung manood or makinig ng about sa tungkol sa batas para kahit mababa lang ang pinag-aralan ng inyong lingkod ay meron naman pong nalalaman kahit papano, di ba po? Kayo po ba, kung kayo nanonood or ano po ba yung kadalasan ninyong pinapanood mga ka-business? Ako po kasi ay bukod sa pagtulong na yung vlogs nila kuya, vlogs ng mga ibang charity vlogger, ay lagi po akong nanonood ng mga ganito, yung about sa law, yung ganun. So, tara po, move on po tayo. Balik po tayo dun sa ating pre-prepare. Hindi pa po pala niluluto. Pre-prepare. Meron din po akong kamote dito mga ka-business. Ito po yung pinakapangunahing ay kailangan natin ngayon dito sa ating ulam. Itong kamoteng, laman ng kamote. Yun o. So, may kamote po akong 4 na piraso dito. At ang kamote ko po ay nagkakahalaga ng 36 pesos. At ang aking sitaw kanina ay 20 pesos. At ang sili ay 10 pesos. Pero yung sili po mga ka-business ay hindi ko naman po nilagay lahat. Mga 3 piraso lang po ito yung nilagay ko. At meron po akong patola dito. Nagkakahalaga po siya ng 36 pesos. At ang aking, ano ba yung tawag dito sa gulay na ito? Nalimutan ko mga ka-business. Itong isa ay tig 10 piso. At meron po ako ditong hipon. Ito po yung aking pansasahog. Hipon pong dried yun. Tig 10 pesos. So, dalawa po ang kinuha ko ay 20 pesos. So, yun mga ka-business sa
murang halaga ay makakabuo na naman ng ulam ang inyong lingkod at syempre may isi-share ko din sa inyo. Ito po ay Ilocano dish mga kabisnes at ito po ang aking lulutuin ngayon. Kung sa Ilocano po mga kabisnes ay buridibod. Masarap din po sana to kung may dahon ng malunggay pero wala po akong nakitang dahon ng malunggay ngayon. So, ayun. At ang total po pala ng ating nagastos mga kabisnes ay 132 pesos sa ating ulam ngayon. So, yan mga kabisnes, budget meal ulit po tayo kasi syempre alam nyo naman po, tight po ngayon ang budget ng inyong Ate Vera. Syempre, kahit maigpit sa budget ngayon magluluto pa rin tayo kasi kailangan po natin to at syempre gusto ko pong makapag-share sa inyo araw-araw ng mga iba't ibang dish mga kabisnes. Sa mga nagre-request po pala dyan ng igado daw, ng dinakdakan, maraming nire-request dyan sa comment section. Opo, hayaan nyo po, banda-banda riyan ay may share ko po sa inyo yan. Antay-antay lang po tayo. At syempre maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin kahit ganitong mga simpleng vlogs pa lang po yung nagagawa ko. Banda-banda riyan po, pag nagkaroon po tayo ng budget para sa mga dish na gusto nyo ay syempre tutuparin po ng Ate Vera ang inyong mga request mga kabisnes. Pero ngayon ay dito po muna tayo sa gulay. At syempre ito naman yung gustong gusto ko at request din ng mga kabisnes natin ng more gulay, more Ilocano dish at syempre more cooking. Yan. Tutuparin po natin yan hanggat nandito si Ate Vera, hanggat nakakatayo, hanggat kaya. Nandito po ako maglilingkod sa inyo, mag-share ng mga dish na mga hindi pa ninyo nasubukan. So tara po mga kabisnes, andito na po pala ako sa kamote. Ganyan lang po yung paghiwa ko ng kamote mga kabisnes. Huyag-huyag ko lang po siya ng maliliit para mabilis po siyang pakuluan. Kadalasan po kasi itong ganitong buridibod ang tawag po namin, pinapakuluan po namin una tong kamoteng to mga kabisnes para lumambot at yung iba dinudurog pa nga po para po umano sa pinakasabaw niya yung kamote. At ito po yung ating pang number 1 na kailangan ngayong dish na to. So tara po mga kabisnes. At sa mga gusto ko lang po palang dugtong sa mga concern po sa akin na magpa-check up daw, magpatingin sa doktor. Opo, wag po kayong mag-alala at nagpapa-check up naman po ang inyong lingkod. Pero syempre hindi lahat sinishare po dito sa social media na para po hindi na masyadong kasi syempre kalusugan ko po to alam ko po yung gagawin ko mga kabisnes. Hindi naman po lahat ay isi-share dito sa social media. Kasi ayaw ko naman na may sakit na nga ako pag uumpukan pa ng chismis o anuman pong bagay. Basta ako po mga kabisnes, isa lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Hindi po ako mapapakali na nasa bahay lang na walang trabaho kung wala akong nararamdaman. Yan. Sa mga nakakakilala sa akin, kilala po ako na ganun. Pero sa mga nagja-judge lang po dyan, wala akong pakialam sa inyo. Lalong-lalo na kung hindi kayo nakakatulong. Wala na akong pakialam kahit anong sabihin nyo. Dahil hindi kayo ang nakakaranas ng nararanasan ko. Wini-wish ko na lang po at pinapanalangin na sa mga salitain nyong po yan ay hindi nyo maranasan yung aking mga nararanasan. Pinipilit ko pong lumaban, pinipilit kong tumayo, pinipilit kong kumilos kasi ayaw ko pong nakahiga lang. Syempre hindi naman ako papayag na nakahiga lang ako. Babangon at babangon pa rin ako kahit nasa loob lang ng bahay ay kikilos para po kumita kahit papano. Ito po at ang aking ginagawa ngayon ay nag-a-affiliate at natutok po dito sa pagbablog mga kabisnes. Habang si Lito ay nagtitinda po siya araw-araw ng basahan. Ganito po ang buhay namin ngayon. Kaya sa mga nagja-judge po dyan na tinatamad lang akong pumasok kila Kuya Kabisnes at Ate Kabisnes, bahala na po kayo kung ano pong sasabihin nyo, ano yung mga opinion nyo. Wala na po akong pakialam kung ano man po yung mga sinasabi nyong masasakit sa akin. Basta ako po to.
andito po ako para mag-share ng buhay at ng mga ginagawa ko, ng mga niluluto ko sa mga may gusto sa akin. Sa mga may ayaw, wala pong problema yon. Hindi ko po kayo mapiplease lahat, kaya wala pong problema yon. So, yun lang po mga ka-business. At syempre maraming salamat sa patuloy na may mga concern sa akin, mga nagmamahal na nandyan lagi, sa may mga mabubuting puso na inaalam muna ang katotohanan or nag-o-observe muna ng katotohanan bago magsalita. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagtatanggol po sa amin, maraming salamat po. Hayaan nyo yung mga basher na yan. Diyos na po ang bahala sa kanila. Pinapanalangin ko na lang po na sana wag nilang maranasan yung ganitong buhay, yung nararanasan ko ngayon. Yun na lang po yung pinapanalangin ko. Pero para sa akin po, hinahayaan ko na lang kasi kung dinibdib ko po kung didibdibin ko po yung mga sinasabi nila ay lalo lamang po akong malulugmok. Kaya okay lang po, walang problema sa gusto nyong sabihin, basta hindi nyo po ako mapapalublob mga ka-business. Kung saan po kayo masaya, gawin nyo po kung anong gusto nyo, wala pong problema. Kung yan yung kakasaya nyo sa mga sinasabi nyong ganyan, wala pong problema. Basta kami ni Lito nananahimik, nagsusumikap at patuloy na magmamahal sa inyong lahat. Yun mga ka-business. So, balik po tayo sa aking niluluto na balatan ko na po yung patola. Yun pong patola ulit mga ka-business ay yung may gilit-gilit mga ka-business naming minamahal. At kalamismis po ata to. Limutan ko na po sa Tagalog to mga ka-business tong aking piniprepare na to. In Ilocano po kasi ay palang ang tawag namin. So, kalamismis po ata to sa Tagalog mga ka-business. I-correct nyo na lang po ako kung mali ako kasi minsan nalilimutan din ng inyong lingkod yung mga tawag or pangalan ng mga gulay. So, yun. I-prepare ko po muna lahat itong mga ka-business bago ko po umpisahan ang pagluluto. Ganun po kasi ako minsan mga ka-business, prepare ko po muna lahat bago po ako magluto. Pero pag nagmamadali naman po ako mga ka-business ay habang piniprepare ko po yung iba ay nakasalang na yung unang mga isasalang. Kumbaga, yung mga mas matitigas na mga lulutuin mga ka-business ay nakasalang na. Pero ito naman po mga ka-business ay mga gulay at puro hindi naman matitigas, kaya minsan na lang po yung aking pagluluto, prepare ko lang po lahat. At yan po, tapos ko na pong ihimay or i-prepare yung ating mga ibang gulay. So, yun po, hinugasan ko po muna yung palang in Ilocano po. In Tagalog, paki-comment mga ka-business kung ano yung Tagalog nito, kung kalamismis nga ba. Nalimutan ko po kasi So, yun mga ka-business, at meron po akong doon. May mga extra pa po tayong mga video mga ka-business na about pagluluto rin. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po tayo maubusan sa ngayon ng mga video. So, yan, iaano ko lang po yun, gaganyanin ko lang po, bibiyakin ko lang po yung gitna niyan para mabilis lang po siyang maluto mga ka-business. May mga nabasa rin po pala ako mga ka-business na concern about kay Lito. Baka po kasi daw pag uwi ay anuhin siya about sa kinita niya. Hayaan nyo po mga ka-business, maingat naman po siya at sinisigurado na niya ang mga nasasakyan niya ay mga nakatoda or mga talagang dito po sa may subdivision na namamasada mga ka-business. At pinapansin naman siya ng mga katabi niya yon, kalapit pwesto na mga nasa paligid niya ay inaalalayan din po siya mga ka-business. Kaya wag po kayong mag-alala at syempre maraming salamat po sa inyong mga concern about kay Lito. At sa mga nagsasabi po na baka pang susugal lang daw po niya yung mga kikitain niya, hayaan niyo po at binibigay niya po sa akin lahat ng kanyang napagbebentahan. Huwag po kayong mag-alala. At syempre, sa mga negative thinking po, salamat pa rin po. At sa mga positive thinking po, maraming salamat po. Syempre, hindi naman po hayaan ng inyong lingkod na ang pinaghihirapan ng Kuya Lito nyo ay mapupunta lamang sa kung saan. Syempre,
nandito tayo nakaalalay kay Kuya Lito. So, yan po mga kabisnes, tapos na po nating i-prepare yung ating mga gulay. So, tara na po at magluluto na tayo. Naglagay lang po ako ng sabaw dyan. Opo, dinagdagan ko po ng sabaw kasi masarap po dito yung may sabaw ng konti at hihigupin po natin. At nilagyan ko na rin po ng bagoong. Ilagay ko na rin po pala yung hipon mga kabisnes. Kung mapapansin nyo may mga durog sa gilid yan. Pinukpok ko muna kasi yung hipon tapos tinanggal ko po yung mga nadurog na ganun. Kasi yun po yung mga nasa sungay-sungay nung ating hipon. Nakakatinik po kasi yun mga kabisnes kaya tinatanggal ko po. So yan, papakuluan lang po natin yan at hayaan pong lumabas yung aroma po nung ating hipon. Lalagay ko na rin po yung kamote para lumambot na po mga kabisnes. Unahin ko pong palambutin yung ating kamote. Yan mga kabisnes, 5 minutes na pong kumukulo yung ating kamote. I-check lang po natin kung malambot na yun. Alam nyo po yung mga kabisnes, yung mga ganyan pong nung marumi yung nasa gilid ng ating lutuan ay yan po yung bagoong, kaya tatanggalin po natin mga kabisnes. Kumuha lang po ako dyan ng tissue para pamunas mga kabisnes kasi mahirap pong tanggalin yung nasa gilid na ganyan na. Yan po yung pinakano nung bagoong. Hindi po yan dumi mga kabisnes. Kaya tanggalin po natin kasi naalibad ba rin po akong tignan. Pangit din po siyang tignan. Kahit alam naman po natin hindi yan dumi. Pagkatapos po nating punasan dyan mga kabisnes ay lalagay na rin po natin yung sitaw. Yan po yung ating isusunod. Malambot na po siya at yung iba po ay dinurog-durog ko para po malasa po yung ating sabaw. Yan. Dinurog-durog ko lang po tapos ilalagay ko na po yung sitaw natin dyan. Ganyan po talaga yung pagluto niyan mga kabisnes. Medyo dinudurog po yung kamote. Yun po yung sinasabing buridibod. Buridibod po sa amin mga kabisnes. Pero pwede rin pong tawaging inabraw or diningding to mga kabisnes. Depende na po sa tawag ninyo. Sa amin po kasi ay sadyang buridibod po to kasi ito po yung lambot ng husto yung kamote. So, naglagay lang po ako ng kapurat dyan na betchin mga kabisnes. Huwag po kayo mag-alala sa mga concern po dyan about sa betchin. Konti-konti lang naman po yung nilalagay ko, kung baga gapatak lamang po. So, yan, kulong-kulo na po yung ating inabraw or buridibod. Ilalagay na rin po natin yung iba dyan mga kabisnes. Pero syempre, atin po muna, kala ko po yon, dumi yung tinanggal ko. Yun pala, hindi ko napansin na yung sungay ng hipon, tinanggal ko na rin po. At ilalagay na rin po natin yung ibang gulay dyan mga kabisnes, yung ating patola at isasabay ko na rin ang siling green. Yan, sabay-sabay na po yung mga yan mga kabisnes kasi mabilis lang naman pong maluto yung mga yan. At syempre, lalagay na rin po natin yung kalamismis or palang. Yan. Para po, malapit na po nating maluto to mga kabisnes. Konting tiis na lang at konting tiyaga na lang. Napakadami po, di ba po mga kabisnes? Sadya pong dinamihan ko ng sabaw at gulay kasi hindi na po ako kakain ng kanin sa ngayon. Siguro kakain ako, madalang na po at tigko-konti na lang. Yun, maraming salamat po sa mga concern pala dyan about sa pagkain ko ng kanin. Huwag po kayo mag-alala, minsan po nakikita nyo kumakain ako. Oo po, medyo madami. Pero once a day na lang po akong kumakain ng kanin. Syempre po, salamat din po sa mga concern nyo. At, ayan nyo po, at inalagaan naman po ng Ate Vera ang kanyang kalusugan. Syempre po, wala namang ibang tutulong. Kahit may doktor, kahit may pera, kahit sino. Kung ang may sarili ay hindi tinutulungan, hindi po gagaling, di ba po mga kabisnes? So, yan, syempre hindi mawaalis ang tikiman portion. Yan. Titignan po natin kung kulang pa ang lasa. Okay na po, sabi ni Manang Vera. Yun, isang kulo na lang daw po para okay na. Okay naman po to mga kabisnes gulay na ganito. Wag pong masyadong overcook para matamis-tamis pa po yung mga gulay. So yun mga kabisnes, malapit na pong maluto ang ating buridibod for today's video. Kayo po mga kabisnes, ano po menu or anong ulam nyo po dyan ngayon mga kabisnes sa inyong mga tahanan. Sana po nakaluto na rin po kayo at sana po at kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to bago po magtapos ang ating video mga kabisnes. Sana po patuloy nyo pong suportahan. Unang-una po ang Kabisnes Family, Kabisnes Official, Papa Dins TV at syempre yung kay Mars, Mrs. KB Official mga kabisnes. At syempre po mga kagwangs. At sana po wag nyo pong
kakalimutan lagi, Vera and Lito Official mga kabisnes, ang inyong mga lingkod. Sana po patuloy po kayong sumuporta. At salamat po sa mga tumatangkilip at yumayakap sa aking pag-affiliate sa Facebook mga kabisnes. Konti na lang mga kabisnes ay magkakaroon na po tayo ng yellow basket sa TikTok. Kaya sana po patuloy nyo pa rin suportahan mga kabisnes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malaking tulong po sa akin yung pag-order nyo doon mga kabisnes. At syempre malaking tulong po, maraming tulong ang mga panonood nyo at pagsuporta dito sa YouTube channel mga kabisnes. So yan mga kabisnes, kumulo na po ang ating buridibod. So yan mga kabisnes, titignan po natin kung okay na at maya po ay papatay na natin yung apoy. Luto na po yan, malambot na po lahat ng ating mga gulay. Pero chinecheck pa po dyan mga kabisnes para po sure. Hindi ko na po masyadong papalambutin, okay na po yan. So yun, napaso pa po ang inyong lingkod. So yan mga kabisnes, ito na po ang ating niluto for today's video. Yan. Ito na po yung ating gulay. Ito po. Kain na po ako. Hindi na po ako nag-rice. Ito na lang po. Puro gulay na lang. At sabaw syempre. So yun mga kabisnes. Si Lito po ay naunang kumain kasi pinauna ko na po siya kanina kasi masakit ang ulo ng inyong Ate Vera. So ngayon lang po ako kakain. Pinainit ko po itong aking kakainin na gulay. So tara po, samahan niyo po ako sa pagkain mga kabisnes. Nakapag-pray na po ang inyong lingkod. Isa po ito sa mga Ilocano dish. Tulad po ng sinabi ko sa umpisa. So, ang tawag po sa amin nito ay buridibod. Yan. Kung sino po yung nakakaalam ng ganitong ulam. Masarap po to, lalong-lalo na kung may malunggay pa sanang dahon. Or iba-ibang dahon. Dahon ng ampalaya, yun pwede mga kabisnes. Sarap. Ito pa naman mga kabisnes, kahit bagoong yung pinangtimpla ay, syempre, kukontrolin natin yung alat para pwedeng kahit papak lang. Yan. Masarap siya mga kabisnes. Kasi kung di pa ninyo na-try, bukod sa budget meal, masarap siya. Try nyo na po mga kabisnes. Baka may mga kabisnes pa po dyan na wala pang ulam. Try nyo po itong ganito mga kabisnes para po ma-explore din nyo yung kahit nandyan lang kayo sa inyo, ma-explore ninyo yung Ilocano dish. So, yan, nandyan po sa umpisa yung pagluluto ko at pagpe-prepare. So, tara po mga kabisnes, kain muna tayo. So, hanggang dito na lang po siguro tong vlogs na to mga kabisnes. Sana po suportahan at tulungan nyo po akong mag-share. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe mga kabisnes. At syempre, pa-thumbs up po ng ating mga video. Maraming salamat po. At sa mga gustong mag-request or pa-shoutout mga kabisnes, comment lang po dyan para pagka may time po tayo, shoutout po namin kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta araw-araw sa amin. Maraming salamat po. Ingat kayo lagi. God bless us all. Bye-bye po mga kabisnes. Ingat kayo.